Ang issue ay binenta ng palugi. At Ayun may lang. nagsasabi pa na may kumita kasi syempre may komisyon. Di ba, halimbawa, nagbenta ka ng bahay, kay palugi yan, kay may tubo, di ba ang komisyon ng ahente base sa pinagbilhan. Opo. Hindi naman, kumita ako. May komisyon ka. Hindi ako kumita, nalugi ako. Wala ka ng komisyon. Di ba, hindi naman ganun ang ahente. Ayun lang. Yun ang ating problema ngayon. May nagbenta, binenta ng Administrasyong Marcos sa palugi at kaya kumonte ang ating ginto. Ayan. Ba't pa napakahilig nitong mga Marcos sa ginto, di ba? Di ba may Yamashita Gold? Di ba? Yamashita Treasure. Oo, mga merong kung ano. Taliano Gold. Hindi maintindihan, basta ginto. Napakahilig nila sa ganyan eh. Alam niyo po, importante sa ating mga tao, siyempre, ekonomiya, di ba? Yes, Pwede ba naman yes. puro politika, wala ka nang Oo. makain? Tama, tama. 6 na bilyong pisong industriya na wala. 6 na raang tao daw ang mawawala ng trabaho sa Negros Occidental. Hala. O anong gagawin natin? Ngayong mahina ang ekonomiya at ninakaw na ng ating mga politiko yung flood control, wala na tayo masubsidize. Anong ibibigay mong kabuhayan sa mga yan ngayong mahina? Ayan. Bagsak ang ating employment. Ang Okay. employment po natin ay napakababa. O eto pa ha. Ngayong nawala na tayo ng export na gagawa ng dolyar. Yeah. Ano? Mm-mm. Nagkaroon pa tayo ng kwan. Nagkaroon pa tayo ng problema. Ha? Ano yun? Yung ating dolyar pala ay napakababa na. Wala na. Oo, Bagsak mabigat. na. Ito ha, ito ang datos. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lamang po ito. Okay. Oh. Ito. Ang ating dollar reserves ay pinakamababa ngayon. Ha? In 16 months. Ibig sabihin, nauubos ang ating mga dolyar. Ang economic health po ng isang bansa ay base sa dalawa. Aha. Yung dami ng ginto na nasa reserba ng Bangko Sentral. Okay. Kasi lahat po ng bansa may Bangko Sentral. Kaya lang, iba-iba siyempre ang pangalan ng, siyempre, iba Central Bank pag Ingles. Opo. Iba Bangko Sentral pag Spanish. Pag Russian, wag nyo na akong Bangko tanungin Sentral, at hindi ko Tagalog alam. yun. Pag Russian yan, hindi, Spanish. Spanish din. Okay. Bangko, both words are Spanish. Okay. Bangko Sentral. Oo. At? Tagalize lang yung Bangko Sentral. Okay, Di ba sige, dati sige. yan, yung Central Bank of the Philippines. Yes. Tinagalog nila Bangko Sentral. But Bangko Sentral, both words are Spanish. Ayan. Oo. Bangko Sentral din yan sa Spanish countries, sa Latin countries na Kastila. Ha? Sa Russia, Bansky Centralski yata. Ano naman ang Sa dahilan Germany, nun? Okay. Banken Zentralen. Ayan. Spreckenheiten. Spreckenheiten. Sprocket high talaga. Pero attorney, sa sa iyong pananaw, ano ba nangyari diyan sa ano na yan? Sa kaganapan ng dolyares natin, ano nangyari? Hindi nga malaman. Ibig sabihin, mas malaki ang ginagastos natin sa imported kesa sa export. Mas parang sa bahay, mas malaki ang gastos mo kesa sa kinikita mo. Wala Ibig sabihin, eh. may balance of trade deficit tayo. Mas malaki ang inilalabas natin ng bumili ng mga kalakal galing sa ibang bansa kesa yung mga naibebenta natin sa kanila at binabayaran naman tayo ng dolyares. O, pag naubos ang dolyares natin, magkakaproblema tayo dahil ang medium of exchange hanggang ngayon, bagamat may sinatawag na BRICS, Opo. ay dollar pa rin. At ito pa mabigat. Yung ating reserves ng dollar. Magkano na? Ay, teka, ito ha. Baka sabihin yung gawa-gawa ko lang to ha. Yan. Noong January 2025, Opo. ito ay 104 billion. Yan. Ngunit ngayon, ito ay 103 billion na lamang mula sa 113 billion. Wala. Oo, Malaki. mabigat. Malaki ang Oo. nawala. Mabigat. Pati, ginto natin. Di ba, may mga nagsasabi, bakit daw natin binenta? Bakit binenta? Binenta ba o ninakaw? Binenta. Binenta. Recorded So, naman. Kaya yun. lang, di ba, kine-question nila, bakit binenta ang ginto? Oh. Sabi nila,
Kasi daw, bumababa yung ginto, binenta natin ng mataas, kinuha natin yung pera, pag mababa, bibili daw tayo. Yun ang storya ng Marcos administration. Ngunit napatunayan po na tumaas pa nga ang ginto. Ibig Ala. sabihin, nung nagbenta tayo, para kang halimbawa, may lupa ka, binenta mo ng halimbawa 1 milyon, after 2 months, ang naging halaga 1.2 million, dilugi ka ng 2 milyon. Binagsak mo Ganun pa po ang ginawa ang ng presyo. gobyerno natin. Ayun. Ito pa ang mabigat. Merong nagsasabi na siyempre yan, pagbebenta, may ahente, may kumita pa. Kaya daw binenta kasi may gustong kumita. Ay, grabe Oo, kayo, ha? Totoo, tinalakay natin yan, di ba? Opo, opo. Mga few months before. Ang dami pong hindi nakakaalam yan. Baka hindi nyo alam na inuubos. Ha? Ang ating ginto. Mabigat. Bentang palugi yan, ibig sabihin. Bentang palugi. Yan ang Ayun. pinakamamabigat nga. Oo. Yan, ginto at dolyar, yan ang kumbaga parang buffer natin Ah. para sa ating yung mga economic shock tulad niyang nagkaroon ng biglang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero kasalanan ba yun ng gobyerno o kasalanan ng negosyante? Ay, hindi. Ang may hawak ng dolyar ay gobyerno. Oh. At ang gobyerno ang nagdi-decide kung kailan magbebenta o kailan bibili. Baliktad nga lahat po ng mga central banks, ng mga bangko sentral sa buong mundo, ay bumibili ng gold. Sapagkat mas maganda na marami kang ginto. Yan. Dito pustisong ginto lang yata ang binili. Pero pag hinanap yung ginto at hindi na nila ma-explain, paano yan mangyari Ay, sa kanila? na-explain naman nila kung saan. Binenta naman. Pumasok Binenta. naman yung pera. Ang issue ay binenta ng palugi. At Ayun may lang. nagsasabi pa na may kumita kasi syempre may komisyon. Di ba, halimbawa, nagbenta ka ng bahay, kay palugi yan, kay may tubo, di ba, ang komisyon ng ahente base sa pinagbilhan. Opo. Hindi naman, kumita ako. May komisyon ka. Hindi ako kumita, nalugi ako. Wala ka ng komisyon. Di ba, hindi naman ganun ang ahente. Ayun lang. Yun ang ating problema ngayon. May nagbenta, binenta ng administrasyong Marcos sa palugi at kaya kumonte ang ating ginto. Ayan. Ba't pa napakahilig nitong mga Marcos sa ginto, di ba? Di ba may Yamashita Gold? Di ba? Yamashita Treasure. Oo, mga merong kung ano. Taliano Gold. Hindi maintindihan, basta ginto. Napakahilig nila sa ganyan Oh. Oo, kaya naman ito ang epekto mga kabibigan sa mga nangyayari po. Ang paglago ng ating ekonomiya. Ay parang paglago ng buhok ni Senator Bato. Nawalay. Oo nga, oo. Bumagsak since last year pa ito nung pumutok yung tinatawag na floodgate o yung flood control scandal. Bumagsak at yung capital formation, ibig sabihin yung mga pag-invest, Opo. pangangapital ng mga negosyante sa mga bagong negosyo o pagdagdag ng kapital sa existing na negosyo ay parang noong pandemic ang level, ibig sabihin, parang ako. Parang si Senator Amy din. Bakit Mababa, naman? mababa. Biro Grabe lang naman, po, Senator Amy. Lagot ka dyan. Grabe. Patay tayo rito. Sabi siya, bawal bawal. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi talagang very low. Hindi ko na ginamit yung word na mababa. Very low ang mga investment. Noong panahon ni Pangulong Duterte, may pandemya. Opo. Di ba understandable na walang namumuhunan, walang negosyo, lockdown, walang taong lumalabas kanino ka magbebenta ng mga kalakal? Wala. Sa mga asong Wala gala, din. hindi naman pwede, di ba? Sa pusang Walang gala. buyer, walang buyer. Walang buyer. Ngayon, normal. Noong 2025. Ayan, may nagagalit may tumatawag sa'yo. Ayan. Hindi naman yan. Kaibigan natin yan. pero si attorney- Richard Chuateco. Okay. Parang Richard, mamaya-maya na Ayan, yan. Pero attorney, kailangan ba nating ipagmalaki itong mga binenta natin o ikahiya natin Ay, yan? dapat ikahiya natin. Kasi sabi ko nga, pambihira,
lahat ng Bangko Sentral ay namimili ng ginto. Sila mismo. Tayo, nagbenta tayo kasi nga always at an advantage, maraming ginto ang isang bansa. Yan, ha? So, ibig sabihin, wala nang tayong reserve. Average tayo ng 6.41%, mga kababayan. Oh, grabe. Okay. Ngunit ngayon ay napaka-low na. Well, baka sabihin na naman eh. Ayan na naman. Hindi. Sige. Mababa. Mababa talaga. Mababa talaga. Okay. 3.85%. Ala. Daig na daig tayo ng mga kapitbahay natin. Mhm.